Ito po, state witness to hostile witness. Nagpahayag po itong si Clavano, Discayas, due to their uncooperative behavior now, there's absolutely no chance that they can even be state witnesses anymore. So, ito po ay pinahayag, sinara na po ng ombudsman. Ito pong assistant ombudsman na nagsalita na wala na pong pag-asa na maging state witness si Sara at si Curly Discaya dahil sa hindi pakikipagtulungan sa investigasyon. Sa halip, tinuturing na silang hostile witnesses na posibleng makasuhan kaugnay ng umano'y malversation of public funds, falsification of public documents at iba pang krimeng kinasasangkutan nila. Alam naman natin na mahigit 4,000 po ang sinalihan nilang bids around the country and kahit anong scheme or scam na nakita natin sa DPWH, kasama sila. So it's impossible that they can be considered as state witness for all those crimes that they've committed ayon kay Clavano. Yun po Ang tanong lang naman po niyan, kinonsider nyo ba sila talaga? Mukhang sa simula pa lang talagang tinablan nyo na itong mga Diskaya Pero kung kami po ang tatanungin, no? Kung kami po ang tatanungin nyo, qualified na qualified. Kasi simple lang naman Para ka maging star witness, kinakailangan alam mo yung krimen. May kinalaman ka sa krimen, involved ka mismo. O, di ba? At hindi ikaw ang pinaka malaking kasalanan. Hindi ikaw ang mastermind ng krimen. Lahat po magsasabi sa inyo na hindi siya mastermind. Ang problema, dalawa lang pong tao ang nagtuturo kay Martin Romualdez. Si Gutesa at itong mga Diskaya. So far, dalawa lang po. Yun, okay na yung dalawa. Bakit? May nagko-corroborate Yung pahayag ni Diskaya na may kinalaman si Martin, kino-corroborate ni Gutesa na nag-deliver sila ng pera kay Martin. O, di ba? Sapak na sana yun, dalawang testigo laban kay Martin. Pero dahil ayaw nyo, gumawa po kayo ng paraan, akala nyo ganyan lang yan. Ang epekto po niyan sa kaso na. Tandaan po ninyo, sa kaso, walang testigo, walang kaso. O. Sa tingin ko, sinadya po yan Sinadya nila sa simula pa lang tablahin na yung mga Gutesa dahil wala nang magtuturo ng iba pa ay tablahin yung mga Diskaya pala, hindi si Gutesa. Kasi si Gutesa hindi naman nag-a-apply na state witness Diba? O yan ang problema nyo, hindi nag-a-apply. So, bali wala po talagang magtuturo kay Martin. Wala naman pong ebidensya yan. Wala pong nireceive yan si Martin na nireceive niya sa sulat na eto tinanggap ko yung 35 maleta. Wala po noon. Kaya nga testimonya lang Sinabotahin ninyo. ICI, Ombudsman, DOJ, Ombudsman, sinabotahin ninyo yung pinaka-posibleng makapagturo sa pinaka-mastermind. Kaya, lahat makukulong maliban kay Martin. Wala naman titistigo na laban kay Martin O, yung isa pang testigo na nagsalita kay Martin, ano po ang nila? Ididiin na nila. Pag nagbalik yung kaya dapat makapag-recruit na yung minority ng mga 3 senador. Makapag-recruit na kayo nang mabalik si Marcoleta dyan. Yun lang po ang tanging paraan para magkaroon ng silbi pa yan. Meron lang po tayong babalikan. Hindi na po dun kay Oliva at wala namang wentang tao yan. Basta ang point ko lang dyan sa Oliva na yan. Maraming gumagamit, maraming dumidikit sa mga Duterte. Maski si BBM, dinikit niya ng dinikit yung sarili niya sa Duterte. Marami pong dinidikit yung sarili nila sa mga Duterte dahil very popular yung mga Duterte. Ang tawag natin dyan, simple lang, mangga o manggagamit. Marami tayong kilala na dinidikit nila, inuugnay nila for clout, no? 'Di ba? Yung
yung dumami yung followers nila, no? O hoping na pag bumaliktad sila, madadala nila yung mga followers nila kung saan man nila dapat dalhin. Hindi po totoo yan. Kung ang followers ninyo ay mga Duterte at magiging anti-Duterte kayo balang araw, hindi nyo madadala yung followers nyo. Yung mga nag-aaway-away na mga vloggers, bakit nadadala nila yung mga followers nila? Sila-sila lang naman nag-aaway. Subukan ng mga vloggers ng Duterte na may ugnayan kay Duterte o identified kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara. Subukan nila na banatan si Duterte. Kaya may follower pa rin sila kahit nag-aaway-away po yung mga vloggers na identified. Hindi pa naman nila kinukundina si Duterte, hindi pa naman nila binabanatan yung mga Duterte. Oh, ang binabanatan lang nila yung mga kapwa nila vloggers pero hindi sa mga Duterte. Alam niyo po, sa politika po, matagal-tagal na po tayo sa politika, tong mga uban ko na to. Wala pa akong uban na mumulitika na tayo eh. Kahit sa campus politics. Hindi po yan yung mga perpektong tao lang ang dapat nating sinusuportahan. Kasi nakakarinig po ako, kahit sinuportahan namin yan, kung pumalpak, syempre, titirahin namin yan. Putya, bakit mo sinuportahan in the first place yung mga tao? 'Di ba? Ang tagal ng proseso, hindi mo pa rin kilala yung mga pagkatao niyan. Totoo naman kaya tayo bakit kayo nabudol kayo? May babalik sa atin, bakit kayo nabudol kayo ni Marcos? Hindi naman kami nabudol ni Marcos dahil sinuportahan lang namin siya. Nabudol kami ni Marcos dahil kay Inday Sara. Susuportahan ba namin yan? Kung ang sinuportahan ni Inday Sara ibang tao, malamang dun kami sumuporta. Yung pagsuporta namin sa mga Duterte, dahil yung mga Duterte naniwala kami, hindi yung susuportahan ko lang itong mga Duterte dahil tama pa ginagawa, pag mali na ginagawa, pag mali na ginagawa ng mga yan, babanatan din namin. Puta, bit ka pa sumuporta kung babanatan mo rin pala, di ba? Malaya ka namang maghanap ng susuportahan. Wala namang pilitan yung pagsuporta. Walang anong tawag diyan? Walang yung pag may ginawa, yung kumbaga yung hanggang sa parang ang pagsuporta sa isang politiko dapat parang asawa o kaya tatay o kaya nanay na kahit na anong mangyari, ipagtatanggol mo pa rin. Ganun po yun. Kaya po kami hindi naliligaw dito sa kulto ni Digong kasi Duterte lang po kami. Wala kami. Maliligaw lang po kayo kung yung tumbas ng pagiging Duterte nyo ay kasabay lang ng paghanga ninyo sa isang vlogger. Diba? Putya. Talagang pag nagbago ng pananaw yung vlogger, magbabago ka rin ng pananaw mo sa politika. Kaya ang pangit, 'di ba? Pangit lumaban ng ganun. Wala pong perpektong leader. Baka sabihin, bakit perpekto ba si Duterte? Bakit ganun mo na lang kung suportan? Wala ngang perpektong leader. Pero meron kang pwedeng mamili ka ng the best leader na pwede mong pagpilian at yun ang suportahan mo. Kaya po ganun ang attitude namin. Nakapili na kami. At Duterte yung susuportahan namin. Matalo manalo, Duterte pa rin kami. Yan. Kaya hindi kami maililigaw ng mga uliba-uliba na yan. Hindi kami magagalit. In the first place, ano ba pakialam namin dyan sa tao na yan? hindi nga namin kilala. Ganun po yun. Kaya magtataka kayo, puta ba, dating tauhan ni Duterte, ano naman kung dating tauhan ni Duterte yan? Hindi naman kami sumuporta kay Duterte dahil sa dati niyang tauhan. Kami ay sumuporta sa mga Duterte dahil sa mga Duterte.
Kaya walang kalituhan dapat, napakasimple lang, 'di ba? Ano ba 'yan, ang gulo-gulo, bakit gano'n? Nakikigulo ka kasi. 'Pag may bumanat sa Duterte, 'di tapos na yung buhay nila. Gano'n lang po 'yun. Kaya po, sasabihin niyo, "Bakit may supporter pa rin si gano'n samantalang binabanatan niya si gano'n?" Hindi naman nila binabanatan pa si Duterte, kaya may supporter pa rin sila. Dahil ang binabanatan lang nila, kapwa nila vlogger. Para hindi lang po nalilito kasi bakit ang daming nalilito, inuugnay pa nila, bakit yung mga Duterte galit kay gano'n, bakit yung mga Duterte galit kay gano'n? Ha? Hayaan niyo silang mag-away-away. Sino ba yang ulikba na yan? Kaya tinignan ko tuloy, ngayon ko lang tinignan kung ano ba yung mga pinagsabi, parang wala namang katuturan kasi po, yung majority naman ng mga Duterte hindi naman naiintindihan yung mga pinagsasabi nung Oliva na yan. Una, English speaking siya. Dun na lang po kaya sabi ko, ngayon lang tinignan ko lang ngayon, ano ba 'tong pinagkakaguluhan na 'to, sino ba 'tong tao na 'to? Kilala ko 'yan paminsan-minsan napapanood natin pero hindi gano'n kalaki ang impact niya, wala siyang ka-impact-impact. Halimbawa, yung mga mas ma-impact pa nga si Jam Magno, At least si Jam Magno kahit papaano kilala natin na Duterte. Eto talaga putya parang sumingaw lang, biglang may Duterte na nagngangalang, Duterte supporter ba 'yan? Okey naman, maganda naman ang mga sinasabi niya. Hanggang dun lang, pero yung madali lang ba Justin Chua? Hindi, nakakatawa naman 'to si Justin Chua. Madali lang daw mag-raise to million. Okey na 'yan. Kusa na lang darating 'yan kung aabutin ko pa 'yan. Kung hindi naman, 'di ko na poproblemahan 'yan. Mga raise to million, hindi tayo gano'n ka-popular.